5 minutes later. Hello everyone! Welcome back sa channel. Today is November 14 and currently 6 degrees outside. So napakalamig ngayon dito sa Canada kasi it's fall season na. Ngayon, pag-usapan natin paano ba kami nag-decide mag-migrate sa Canada. Madali ba siya? Ano ang mga naging preparasyon namin? At ano yung naging buhay namin sa mga unang buwan na nagtrabaho kami dito sa Canada. So way back 2016, my wife decided na mag-migrate sa Canada. Though maayos naman yung aming work at maayos sa aming pamumuhay, yung wife ko kasi she's very looking forward person. So naisip niya for the future, for better lifestyle. So, naisipan niya mag-migrate sa Canada. So, kinausap niya ako. It's not easy decision because working for 13.5 years sa dati kong company, it's hard to let go. Mahirap siya kasi masaya ako doon. Maraming kaibigan. Supported ako sa trainings ko, sa leadership role ko. So, masaya na mahirap tanggapin na mag-resign ka kasi kailangan mo nang papuntang Canada. Pero bago kami nabigyan ng immigrant visa, naging challenging din yung preparation namin. Especially, kailangan mo ipasa yung mga requirements. Number one, dapat in good health condition ka, wala kang sakit or walang any underlying condition. Then, dapat may pasa mo yung English proficiency requirements. And of course, dapat may enough funding ka. So, nag-take kami ng IELTS. So, although I'm not the primary applicant, but yung points na ma-accumulate ko from the IELTS will have a big help dun sa points requirements para makapag-migrate ka dito sa Canada. So, nag-take ako ng IELTS for I think 4 weeks ako nag-review. Then, nag-take ako ng exam sa may Makati. So, imagine, panggabi ako sa work. Then, kailangan ko mag-take ng exam for half day. So, imagine yung pressure na puyat ka, pagod ka, tapos isipin mo kailangan mo maipasa yung lahat ng mga test kasi lahat ng points na ma-accumulate mo will merit dun sa points na kailangan ng wife ko to be accepted as immigrant dito sa Canada. So luckily, nung lumabas yung result, although pasado naman sa points requirement yung wife ko, nung dinagdag yung points ko, mas lalong naging madali para sa amin na makuha yung immigrant visa. And umalis kami ng Pilipinas exactly 7 years of our wedding anniversary. So, somewhat, parang yun na yung aming anniversary gift or wedding anniversary gift, yung mapunta kami dito sa Canada. So, during that time, yun spring season, so pag-land namin sa Vancouver, dahil yun yung aming entrance destination, so na-feel agad namin yung pagkahalong excitement, kaba, at medyo may konting takot kasi syempre bago sa amin ang lahat. And of course yung weather, malamig na siya kasi kakatapos lang ng fall, spring, so nandun pa yung natutunaw yung mga yellow, so nandun yung makikita mo na ang gaganda nung nadadaanan mo mga kalsada kasi may mga yellow first time na makita ng yellow, although hindi pa nag-i-snow nung dumating kami, yung ma-feel lang namin na Canada na kasi may mga yellow na sa daan. Tapos yung mga puno, makikita mo may mga bumabagsak pa ng mga paunti-unting snow. Tapos
mararamdaman mo talaga yung lamig kasi ibang-iba sa Pilipinas na mainit. Pagdating dito, sobrang lamig na kasi natutunaw na yung mga yelo that time. So paano ba ang naging program? Bakit kami in-accept as immigrant dito? Kasi yung wife ko, nag-apply siya ng Federal Skilled Worker Program, so FSWP. And yung kanyang employment background is qualified naman. So, yun. So, nagdire-diretso na. A few inches later. So, paano yung mga naging buhay namin first few months? So, una, nag-rent kami kasama yung kapatid ng wife ko. Nag-rent muna kami for, I think, 7 or 8 years before kami nakabili ng sarili namin condo unit. So, later on, explain ko paano kami nakabili, ano yung mga naging challenges and preparation namin para finally makakuha kami ng sarili naming tirahan na masasabi namin amin talaga kasi nakapangalan sa amin. So, yun, rent muna kami for first few months with my sister-in-law. So, while naghahanap kami ng magiging permanent job namin, so nag-part-time job muna kami sa Tim Hortons. So, pareho kaming nag-work on the first few weeks ng almost 7 days a week. Kasi kailangan agad namin na makaipon. Siyempre, pag bago ka sa isang lugar, hindi naman kasi ganun kadali mag-adjust dahil unang-una, yung naipon namin sa Pilipinas, pagdating dito dahil mataas ang cost of living, hindi ganun kalaki yung dala-dala naming finances. So, nag-work kami part-time sa Tim Hortons while nag-apply kami ng aming magiging full-time job. And fortunately, kami ng asawa ko, before 1 month na nasa Canada kami, nakapag hanap kami ng magiging trabaho namin and na-hire kami full-time. So, ang naging job ko is napunta ako agad sa isang brokerage firm who sells insurance, life insurance, health insurance, plus managing investment. So, malayo sa experience ko, malayo sa natutunan ko sa Pilipinas. But sabi ko nga, nandito na kami. So, kailangan kong i-accept yung challenge. So, fortunate din ako na ang unang naging employer ko is napakabait sa akin. She used to be firm, but mararamdaman mo na parang ang turing niya sa'yo ay anak. Siguro dahil when she landed immigrant way back 1980s or 1990s, naramdaman niya na kung ano yung pinagdadaanan namin as new immigrant. Ganun niya ako ginay, ganun niya ako inalagaan sa work. At the same time, yung support pagdating sa learning ko, pagdating sa adjustment sa working environment, nandun siya. So, masasabi ko na talaga napakaswerte ko sa unang naging trabaho ko dahil nandun lahat ng suporta na binibigay sa'yo. Tapos, agad-agad after 1 week ko nag-work, pinadala niya ako sa Quebec for a 1-week training para mas maintindihan ko pa kung paano yung sistema, paano nag-work sa isang brokerage firm, paano nagmamanage ng investment, paano magawa ng trades, ano yung mga paperwork requirement, paano siya dinideliver, ano yung impact nun, ano yung benefit nun, ano yung magiging support namin sa mga investors, paano namin mag-make sure na nagko-comply kami sa lahat ng requirements. So maraming natutunan, maraming adjustment, pero masaya ako sa unang naging trabaho ko. So overall, masasabi ko na
hindi kami masyadong nahirapan pagdating sa paghahanap ng trabaho kasi ang alam namin before kami mag-migrate, naintindihan na namin na yung first 6 months is critical kasi syempre nandun lahat yung kailangan mong maging persistent sa paghahanap ng work. Kailangan mo mag-submit ng napakaraming resume. Maghihintay ka ng average of 6 months sa mga narinig namin mga kwento, ganun talaga. Pero kami asawa ko, napaka-blessed namin na wala pang isang buwan na nag-migrate kami, meron na kami agad na full-time job. So yun. So right now, we're almost 10 years in Canada. So nagpalipat-lipat na rin kami ng trabaho, ng inuupahang condo. So nafe-feel namin na parang adjusted na kami. So masabi ko din at this point in time, masaya kami na naging tama yung desisyon namin na nandito kami sa Canada kasi mafe-feel namin yung support ng government eh. Sabi nga nila, what is good about being in Canada? Marami maganda na nandito ka sa Canada kasi number 1 dito yung healthcare system nila eh. Parang masasabi mo na secured ka in terms of your health kasi supported ng government yung hospitalization, yung check-up, yung medicine. May babayaran ka lang na minimum fund for MSP na tinatawag. Then, kapag ka nabigyan ka na ng health card, easy access ka na sa hospital, sa mga clinics dito. At ang maganda dito kasi, yung records ng medical mo intact. So, iisa lang yung pinupuntahan ng lahat ng mga medical records mo. So, madali yung pag-obtain ng mga medical records mo. Nasa isang system lang. Pangalawa, syempre yung government funding support kapag ka low income earner ka at the end of the tax season, may support na marireceive ka sa government. Pwedeng yung GST tax rebate, pwede yung pag may mga anak ka, meron silang support sa educational ng bawat qualified na mga mag-aaral na mga anak mo. So depende kung anong age sila, supported sila ng government. A few inches later. So again, masaya, medyo maalwan ang buhay kapag nandito ka sa Canada. Ang napaka-challenging lang dito is number 1, yung weather talaga kasi malamig dito lalo na pag pumasok na yung fall, lalo na pag winter na nag-snow na, and yung spring pag mga nagpupumingin. So imagine mo parang 9 months kang lalamigin tapos 3 months lang yung pinaka-summer season dito. So lahat ng mga Canadians dito, tuwang-tuwa sila at masaya sila kapag summer. So kasi 3 months mo lang i-enjoyin yung hindi malamig na weather. So ang catch nila dito, lagi silang lumalabas, lagi nag-camping, lagi silang pupunta sa iba't ibang lugar for long drive, nag-skiing sila. Marami silang ginagawang activity pag summer kasi yun lang yung time nila para i-enjoy yung magandang weather. If you want na malaman pa kung ano yung naging experience namin dito sa Canada or may gusto kayong malaman overall, sa kaya ng aking mai-share sa inyo at sa akin naintindihan, tanong lang kayo, mag-comment lang kayo sa baba at isasama natin siya sa susunod na video. So for now,
before mag-start yung work ko, mag-prepare muna ako ng breakfast. So, balikan ko kayo mamaya kung ano pa yung mga pwede kong i-share sa inyo. Again, salamat! Don't forget to share, like, and subscribe. Thank you everyone! Bye for now!